Alam nyo ba kung paano palaguin at paramihin ang dahon ng mga basil? Hello mga ka-agri! Kung nagtatanim po kayo ng mga herbs or mahilig kayong gumamit ng mga herbs, makakatulong po yung information na ito. In this video, ituturo ko po sa inyo yung 5 simple tips kung paano paramihin ang dahon ng basil. Coming up! Itong basil na to, galing po yan sa isang tanim ko na basil. Ang ginawa ko po, kumuha ako ng bulaklak. Ito, pinitas ko lang siya. Tapos, yan, binudbud ko lang po sa lupa hanggang sa nagsipagtubuan na yung mga buto na binudbud ko doon. Nung nagsipagtubuan na yung ibang mga seedlings, nilipat ko na po sila sa iba't ibang container. Napakabilis lang po nito paramihin. Kung mahahaba na yung mga bulaklak, pitasin nyo po yan lahat. Tapos ibudbud nyo dun sa lupa na buhaghag, diligan. After few days, tutubo po itong mga basil na ito. Tip number 1 ay yung ating potting mix. Mag-mix po kayo ng 50% lupa tapos 50% na organic materials. Naglalagay po ako ng organic materials una para magkaroon po ng nutrients na makukuha yung mga tinatanim natin sa container. Pangalawa, nakakatulong po yung organic materials para pabuhaghagin yung ating lupa, hindi siya mag-compact. Kasi pag compact po yung lupa, hindi makapag-expand yung ugat ng ating mga halaman. Kaya minsan, hindi na lumalaki or nababansot yung ating mga tanim. So dito po naglagay ako ng mga ipa ng palay. So nakakatulong po yan para mag-loose yung soil. Tapos meron din po ako nilagay dito ng mga uling na durog. So nakakatulong naman po ito para ma-maintain yung moisture. Hindi po mabilis matuyo yung ating lupa. So tandaan po natin pagka nagtatanim tayo sa container, kailangan well draining yung ating lupa na ginagamit. Kung purong lupa po yan, matigas, tapos dahil po sa pagdidilig natin sa ulan, tapos iinit, nagko-compact yung lupa, minsan po pagka nagdidilig tayo or umuulan, hindi na nagdi-drain yung tubig doon sa ating container, kaya nabubulok or namamatay yung ating tanim. Magsisimula po yan sa ugat, yung tinatawag nating root rot. Unti-unti pong mabubulok yung ugat hanggang sa mamatay na yung ating tanim. Tip number 2 ay yung container na pagtataniman po natin. Etong basil, lumalaki po yan ng 4-5 feet, minsan mas malalaki pa, depende sa kanyang pinagtataniman at pag-aalaga. Lalo na po kung nakatanim yan sa lupa, sobrang lago niyan, sobrang laki. So kung magtatanim po tayo sa container, at least 1 liter yung gagamitin natin na container para kahit papano malaki pa rin yung tanim natin, marami tayong ma-harvest na mga dahon. Tip number 3, 1 plant per container. Para makapagpalago yung ating tanim, wala siyang kaagaw, wala siyang kadikit na space. Kasi kung may katabi siya, hindi po yan siya makapagpatubo ng mga sanga dito sa tabi. Kasi nga, meron pang nakatanim na ibang crops. So, gagawin po natin, isa-isa lang per container. Pero dito sa tanim ko, dahil hindi naman ganun kataas yung consumption ko ng mga basil, kunti lang naman din yung nagagamit namin sa pagluluto, kaya pinagsama ko na yung dalawa sa isang container. Okay lang po yan. Pero mas maganda kung gusto nyo talagang malalago at maraming dahon, isa-isa lang po yung itatanim natin bawat paso. Tip number 4 ay yung toppings. Aalisin po natin yung pinakatalbos ng ating tanim na basil. So, pag inalis natin itong pinakatalbos, yan po kasi yung growth point ng ating tanim. So, dyan po lahat nagkukonsume ng nutrients tsaka ng energy. Once na inalis po natin yan, maghahanap po siya ng panibagong growth point. Yung mga growth point, yan yung mga nodes. Yung pinakabalikat kung saan tumutubo itong mga dahon. Yan. So, dyan maglalabasan ng mga panibagong sanga. So, pag inalis natin ito, itong talbos na to, yan, tutubuan po siya ng panibagong sanga. So, tulad po dito, may mga tumutubo na. Yan. Ito, meron pang isang maliit. So, ganyan po yung mangyayari pagka inaalis natin yung mga talbos ng ating tanim. So, ito po nag-a-apply kahit sa anong crops. Kung gusto nyo pong paramihin yung mga sanga, pwede po yan sa sili, sa talong, at sa iba pang mga gulay. Tip number 5 ay yung fertilizer. Kailangan mag-apply po tayo ng mayaman sa nitrogen. Pwede tayong magbigay ng fermented plant juice. Etong FPJ, gawa po ito sa mga dahon. So, yung mga dahon, para din sa pagpaparami ng mga dahon. Yung fermented fruit juice naman, gawa din sa mga prutas, yun naman ay pamparami ng bulaklak tsaka bunga.
So, ang kailangan natin para sa basil ay itong fermented plant juice. Maliban po dito, pwede tayong mag-apply ng fish amino acid or yung swamp fertilizer natin, pwede rin natin ipandilig dito. Pero kung malapit na po kayo mag-harvest, iwasan po natin na matalsikan yung mga dahon pag yung gagamitin nating abono ay yung swamp fertilizer kasi dahon po yung ating hina-harvest. Pero kung maingat natin siya madidiligan, walang problema as long as hindi po matatalsikan itong mga dahon ng basil. Magtitimpla lang po tayo ng pandilig. Ang ratio po nito 2 tablespoon or 20 ml per liter of water. So ito po tansya-tansya lang. Medyo maliit lang po yung garapon na may tubig. Yan. So nilagyan ko lang po siya ng mga kalahating kutsara. Then yan po yung ipandidilig natin dito sa tanim nating basil. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!